Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. General reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo kasi mahirap makita. Blessed ka ng universe at ng spirit guide mo. Pero itong kaalaman or kakayahan na ibinigay sa iyo, kailangan mong i-share sa iba. Kailangan mong i-educate yung kapwa mo sa mga lesson na natutunan mo sa buhay. At importante rin na matuto ka sa kapwa mo. At saka in the near future, may mga imbitasyon kang aatenan. At saka sign din ito na ang ilan sa inyo, meron kang emosyon na kinikimkim na mailalabas mo na yung katotohanan sa nararamdaman mo sa sitwasyon. May posibleng abundance na darating sa buhay mo, kaya ipagpatuloy yung pagpupursige at saka tiyaga. Mapagtatagumpayan mo din yung iba't ibang temptation. May magandang kapalit yung pag-iwas mo sa temptation, anuman ito. At ikaw yung isa sa mapagkakatiwalaan sa mga kasamahan mo or kaibigan. Kaya pag sumikapan na maging maganda yung imahe, kasi may mga darating pa na kailangan mong malagpasan na temptation. Kasi yung tagumpay ay abot kamay mo na. Merong bagong simula na darating sa buhay mo patungkol sa love at saka sa mga bagay na gusto mong gawin. At saka yung mga nangyaring experience sa iyo sa nakaraan ay nai-apply mo na sa sitwasyon mo ngayon or sa buhay mo. At saka darating sa buhay mo na merong career or negosyo na magbibigay sa iyo ng secure na financial. Itong oportunidad na ito ay mas lalong magpapa-move forward sa iyo. At saka sa karir mo or negosyo, soon magkakaroon ng improvement. Ang ilan sa inyo nalalapit na yung pagpapakasal mo. Ang iba naman, magiging maganda yung estado ng pamumuhay mo. Ipinapakita muli yung pagsusumikap. Ito yung i-maintain mo para yung karir mo or negosyo ay ma-maintain mo. Magkaroon ka ng solid at strong na pundasyon. At saka, pinapakita rin na nakakapag-focus ka na i-manage ng tama yung buhay mo. At saka, magiging happy ka sa sitwasyon mo sa buhay, makakapag-relax ka na, at saka, hindi mo na kakailanganin pang humiram ng kakailanganin mo sa iba. Ulitin ko ulit guys na magkakaroon ka ng tagumpay sa buhay kung ipagpapatuloy mo yung kasipagan. At saka sikapin na harapin kung ano man yung iba't ibang problemang dumarating sa buhay mo. At saka inuulit-ulit ng sa reading na ito na hindi lang sarili mong opinion ang kailangan mong pairalin. Kailangan mo pa rin ng opinion ng iba. Maraming nagbibigay ng idea, mas mapapalapit ka sa solution sa problems. May mga positibo pa ang darating at saka swerte sa buhay mo. Merong importanteng taong darating sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng idea na para matupad yung pangarap mo or gumaan yung gawain sa trabaho or negosyo.
at yung maresolbahan din yung iba't ibang issue sa buhay mo. Gamit naman ng mystical cards, alamin natin kung ano pa ang message sa iyo. Itong card na ito, ang ibig sabihin, malapit mo nang matapos yung tinatahak na journey mo ngayon. Yung bago mong sisimulan ay mas may improvement at magtiwala sa nangyayaring changes, growth at saka renewal. At saka sikapin din na huwag pairalin yung galit at mag-focus sa nangyayaring changes sa buhay. Kasi itong next card mo ang nagsasabi na kung ano man yung toxic energy na naranasan mo, magkakaroon ng healing at saka maire-release mo na ito. Kasi magkakaroon na ng balance at saka yung pagkakaisa. Dito mo mapapatunayan na time heals all wounds. Yun yung kasabihan, diba? Na yung panahon na lang makakapagsabi kung kailan yung healing. Hindi naman kasi lahat ng galit kailangan ng aksyon. Kasi merong sitwasyon na yung galit mo, yun na yung nagkokontrol sa'yo. Kaya yung mga cards mas focus sa iyo kaysa sa rason kung bakit ka nagagalit. Paalala nga pala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna nating alamin yung card mo. Next, patungkol sa person mo at saka sa uli kung ano yung outcome or resulta. The Moon, the Hermit, Justice. Itong mga cards na ito, nakaano ka na 4 na cards na pinatutungkulan kung ano yung nangyari sa'yo sa nagdaang araw o kaya nakaraan. Kasi kahit hanggang ngayon, nararamdaman mo pa rin yung galit at saka panghihinayang sa yung ibinigay mo bang effort sa situation. At yung nangyayaring sitwasyon sa iyo, ipaubaya mo sa kapalaran. Kasi yun yung huhusga at papabor sa iyo. Sa career o negosyo, nakadalawang cards ka na hindi ito yung tamang panahon para sa biglaang desisyon. May mga problema na may encounter ka na kailangan mo ng katuwang. Kaya kung gusto mo magpalit ng trabaho or i-level up yung business mo, pag-isipan mo munang mabuti. Matutong makiramdam or hinay-hinay muna. Pero hindi mo kailangan mag-alala kasi mahaharap mo kung ano man yung mga biglaang problema na darating sa karir mo o negosyo. Mababalanse mo na may teamwork at saka kapayapaan. Para sa ilang single, may potential person na gusto niya subukan na ikaw naman yung makarelasyon or makilala. Sa pagdi-date nyo o kaya pag-uusap, dun mo malalaman, i-reveal din niya sa iyo yung rason. Para sa ilang single, hanggat meron kang standards, hindi mo talaga maikilala ng lubusan yung potential person na yung hinahanap mo pala dun sa taong tingin mo hindi kayo magkakaroon ng forever. Sa mga nasa relationship,
ang ilan sa inyo, naguguluhan ka na sa feelings mo sa person mo. Ang ilan kasi, malayo na yung loob mo sa person mo. Meron kasing mga past issues na gumugulo pa rin sa iyo. Dahil yung person mo, hindi mo man lang makita sa kanya na may pagsisisi or hindi man lang siya nagsorry sa iyo. Kaya yung isip mo, paano kung ganito ulit? Paano kung yung ganun ba? Walang kasiguraduhan na hindi na siya babalik sa nangyari sa inyo sa nakaraan. Ito naman yung cards ng person mo na posibleng magkabaliktad kayo kasi connected kayo sa isa't isa. The Fool, the Temperance in reverse, at King of Cups. Base sa cards na ito ng person mo, sineseryoso niya na, sinisikap niya na maging focus na siya sa mga plano niya. Kasi, yung person mo, meron siyang sekreto na nalaman mo na. At saka, nakadalawang cards na itong person mo ay malihim. At saka sa card ng person mo, pinapakita yung gusto niya ng payapa na buhay. Pero kung ito yung gusto niya, dapat sa kanya magmumula. Mahirap itong gawin pero ito yung panatilihin na manaig sa sarili. Yung payapa na pamumuhay. Itong mga cards na ito sa financial ay pareho yung sinasabi na kailangan ng moderation at saka yung huwag padala sa emosyon, sa paggastos. Meron kasing water signs na nasusobrahan sa paggastos at ito yung nagiging sanhi ng financial problems. Kailangan mong gamitin yung kaisipan mo at saka emosyon, yung mabalanse mo ito, na kung ano ba yung kailangan mo na gastusan at saka hindi. Kailangan talaga sa ating lahat yan, hindi lang sa water sign, yung self-control. Sa mga nasa relationship, napapansin ng person mo na unstable ka. Kung ano man yung nagawa niya sa nakaraan, gusto niya na maisaayos yung relasyon niyo. At itong person mo, nasa cards niya na gusto niya nang seryosohin yung relasyon niyo. At ang ilan sa inyo, kung ano man yung mga mali niyang nagawa, gusto niya nang itama. At sa ilang single, may potential person na nagkakagusto sa iyo, pero yung atensyon mo nasa iba. Yung potential person na iyon ay kayang ibigay yung pagmamahal na hinahanap mo. Knight of Cups, Five of Cups, at Five of Wands. Itong card mo sa outcome, kahit dito pinapakita na yung person mo gusto niyang magkaayos kayo, magkasama man kayo or hindi. At saka kahit hanggang dito pinapakita na gumugulo pa rin sa isip mo kung ano yung nangyari sa inyo ng person mo sa nakaraan. Kumbaga hindi mo matanggap. Nagkakaroon na kayo ng pagtatalo ng person mo kasi ang ilan sa inyo ang isa sa dahilan. Kaya ganito yung isip mo, hindi mo siya mapatawad, betrayal yung naging problema. Pero gusto pa rin ipaglaban ng person mo yung desisyon niya. Kaya lang ikaw na nga kasi yung malayo sa person mo. Sa kalusugan naman, naapektuhan yung kalusugan mo dahil na rin sa iba't ibang issue na pinagdaraanan mo. Pero unti-unti mo tong malalagpasan. Yung stress, anxiety, o kaya depression. Nakadalawang cards ka na kasi na malalabanan mo yung illness or yung gumugulo sa isip mo or nararamdaman. At saka guys, iwasan na ma-stress o kaya magalit. Sinabi na sa naunang cards, diba? Kasi nga,
ito yung magiging dahilan para ang ilan sa inyo magkaroon ng high blood or iba pang related na sakit na ang pagmumulan ay stress. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, sinisikap mo pa rin na maayos ang relasyon nyo ng person mo. Pero, sumasagi rin sa isip mo na dapat bang isave yung relationship nyo. Kasi may ilan na patuloy kayo nagtatalo ng person mo. Mas maigi na tapatin mo yung person mo sa kung ano yung totoo mong gusto mangyari sa relasyon nyo. Kasi kung toxic na yung relationship, mas deserve nyo ng person mo yung mas makakabuti para sa inyo. Itong 7 of Wands ang nagsasabi na merong paparating na problema sa buhay mo pero malalagpasan mo ito at mapoprotektahan mo yung sarili mo. At itong problema na ito ang mas magbibigay pa sa'yo ng major changes sa buhay mo. Ipaglalaban mo yung karapatan mo sa mga taong sumisira sa iyo. At saka kapag ka merong sitwasyon na nawala sa iyo or may dumarating na bago kasi merong pang mas magandang mangyayari sa buhay mo, mas positibo at mas deserve mo. Ituloy ko na para sa ilang single na yung potential person nagkakaintindihan na kayo. Pero merong isa pang person na manggugulo sa inyong dalawa. At dito masusubukan at malalaman mo kung talagang seryoso sa iyo yung potential person. Pareho niyong ipaglalaban yung gusto niyong buuin na relasyon. Hindi pa man magiging kayo, nasasaktan ka na. Pero hindi naman yun yung pipiliin niya. Mas masaya yung person na kapag kayong dalawa ay magkasama. Leo, Gemini, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Aquarius. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ito naman yung posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. At saka, pwedeng hanggang dito makaresonate ka sa charms or hanggang sa mga tarot cards lang. M, L, A, E, S, P, Q, V, X, K, T.